Ano? Tanong ni Elia nang marinig niya ang sagot ni Anya mula sa kabilang linya. Sinasabi mo bang hindi ka matutuloy sa girls' night out natin ngayong gabi? Hinintay ko to ng 3 buwan. Alam ko. Pero biglang hindi nakapunta si Isaiah kasi nag-urgent work siya eh. Si Isaac naman, nasa training para sa racing sa Ibiza. Hindi ko kayang iwan ng kambal na walang bantay. Paliwanag ni Anya at nanghingi ng paumanhin. Habang nagsasalita ito, naririnig niya ang boses ni na Lucas at Lucian. Ay, ayos lang Anya, sa susunod na lang. Pasensya na ulit ha. Sa susunod sisikapin ko na talaga makapunta. Anya, sabay pinatay na nito ang tawag. Naiwan na nakatingin si Elias sa labas ng bar habang hawak ang kanyang cellphone. Bakit pa ba kasi siya umasa na makakasama pa si Anya magbar? Kung alam niya namang abala na ito sa pagiging ina. Napabuntong hininga na lamang si Elia at pumasok sa bar nang walang kasama. Mukhang simula ngayon kailangan niya na laging mag-isa sa kung anong bagay dahil kasal na ang kanyang kaibigan at may anak na ito na kambal. Dahil kasi ito sa Isaiah na yun eh. Anas ni Elia sabay hingi ng pang-6 na baso ng alak sa bartender. Sa sobrang kalasingan niya, kinausap niya na ang sarili. I mean, masaya naman ako para kay Anya, totoo. 5 taon na nakalipas simula nang makasal siya kay Isaac. Pero naninibago pa rin ako hanggang ngayon. Ang hirap siguro ng sitwasyon mo, no? Nang may biglang magsalita sa kanyang tabi, agad na nilingon niya ito. Dahil sa kalasingan, hindi niya masyadong makita ang muka ng lalaki. Subalit, isa lamang ang sigurado siya sa mga oras na yon. Kamukha ng lalaki, si Isaiah. Isaiah? Tanong ni Elia at pinakatitigan nito ng maigi. Hindi. Imposibleng si Isaiah ka. May urgent work daw yun eh. Nakakainis. Dahil sa kanya hindi nakapunta si Anya sa night out namin ngayon. Bumuntong hininga ang lalaki sa tabi niya. Sana nga hindi na lang ako si Isaiah. Pagod na ako. Ano sabi mo? Pagewang-gewang na inilapit niya ang tenga dito. Di kita narinig. Ano sabi mo? Ang sabi ko, lasing ka na kaya tumigil ka na kakainom. Anito, sabay kinuha ang baso sa kanyang kamay. Bago pa man makuha ng estranghero ang alak sa kanyang kamay, tinungga niya na ang laman na yon. Kaya nga ako nandito para magpakalasing. Tas pipigilan mo ako? Ba't di mo na lang ako samahan maglasing, no? Tutal, nag-iisa lang naman ako ngayon. Hindi nagsalita agad ang lalaki, pero narinig niyang nag-order ito ng alak sa bartender. Well, di naman siguro masama kung iinom ako ng konti. Oo naman! Samahan mo ako maglasing! Walang hiyang alok ni Elia at nakipag-inuman sa lalaki. Hindi niya alam kung ilang baso na ang kanyang nainom. Subalit alam niyang gumigewang-gewang siya habang patungo sa kung saan. Kinabukasan, nagulat na lang siya ng hubad na magising sa tabi ng isang lalaki. At nang akala niya, ganun katindi ang problema niya, natuklasan niyang hindi pala basta lalaki ang nakatalik niya kagabi, kundi si Isaiah. Si Isaiah Ramirez, na isa sa pinakasikat na modelo sa Pilipinas. At ang lalaking dating gusto ng kanyang kaibigan na si Anya. Hell no! Hindi makapaniwala ang bulong ni Elia. Sabay marahas na iniling-iling pa ang ulo. Sa mga oras na yon, hiniling niya na sana isa lamang yung panaginip. Pero nanatili si Isaiah sa kanyang paningin at doon na siya nataranta. My God, shit! Dali-dali siyang nagbihis at umalis sa hotel room na yon. Tanghali na siya nakarating sa kanilang bahay at nalungkot siya nang walang tao na madatnan sa loob. Hindi gaya ni Anya, nang aksidenteng makatalik dito si Isaac, wala siyang mapagsabihan na tao. God! Wika ni Elia, sabay na paluha
nang tuluyan ng rumihistro lahat ng nangyari sa kanyang sistema. Ano na lang ang gagawin niya ngayon? Ilang linggo ang lumipas nang makaramdam siya ng kung anong pananakit ng ulo kasama ng pagduwal tuwing umaga. Kaya naman naisipan niya ng mag-pregnancy test para makasiguro. Habang hinihintay ang resulta, narinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Agad na sinagot niya ito nang malaman niyang si Anya ang caller. Hello? Ellie, kamusta ka? Pasensya na, ngayon lang ulit ako nakatawag para makapagtanong kung ano nangyari noong nakaraan. Ayos lang yun, Anya. Tumuloy naman ako kahit ako lang mag-isa. Pagbibigay alam ni Elia. Pinasigla niya ang boses dahil alam niyang kailangan niyang magsinungaling. Kahit papaano na-enjoy ko naman yung gabi. Malakas ang kutob ko na tutuloy ka nga mag-isa. Nag-alala ako kaya pinasunod ko si Isaiah pagkatapos niya magtrabaho para sunduin ka. Ani Anya, kaya napatungangan na lamang siya sa kanyang natuklasan. Husto naman, na lumitaw ang result ng kanyang pregnancy test, kaya napatakip siya ng bibig sa pagkabigla. 2 linya. Ibig sabihin niyon, nagdadalang tao siya. Nagbunga ang gabi na pinagsaluhan nila ni Isaiah. Hindi ko natanong si Isaiah kasi nag-model siya ng international brand kinabukasan yon. Tapos naging abala na sa mga sumunod na araw. Kaya ikaw na lang tatanungin ko. Maayos ka namang naihatid ni Isaiah, di ba? Tanong ni Anya. Marami pa itong sinabi mula sa kabilang linya. Subalit hindi na yan pumasok sa kanyang isipan. Pinagkakatiwalaan ko si Isaiah kaya sigurado akong safe ka sa kanya at naihatid ka niya ng maayos. Bumagsak ang balikat ni Elia at nang hihinang napahilig siya sa dingding. Naiintindihan niya na ngayon kung bakit nandun si Isaiah ng gabing yon. At hindi niya masisi si Anya o kahit na si Isaiah dahil batid niyang siya ang may pakana kung bakit nalasing ang binata. Huwag ka mag-alala, nahatid ako ni Isaiah ng maayos. Sinikap niya makapag-usap dito gaya ng kung paano sila mag-usap hanggang sa tuluyan na itong nagpaalam dahil kailangan itong asikasuhin ng mga anak. Pagkababa ni Elia ng cellphone, napayukod siya pababa at natungangan na lamang sa kawalan. May nabubuo ng buhay sa kanyang sinapupunan at wala siyang alam kung paano maging ina at wala siyang katuwang. Ano na lang gagawin niya kapag iniluwal niya ang kanyang mga anak? Nakakatawa lang. Nalabag siya sa one night stand na idea na yun pero ginawa niya rin naman. Ang mas malubha pa, magkakaanak siya mula sa bagay na yun. Makalipas ang ilang araw, napag-isipan niyang mag-resign sa JLC. Inabisuhan niya rin si Anya sa kanyang desisyon at idinahilan niyang natanggap siya ng model agency sa ibang bansa kaya siya nag-resign. Subalit ang totoo, uuwi siya sa bukid upang magbuntis at marahil manirahan doon ng permanente. 4 na taon ang lumipas. Abala si Elias sa paghahanap ng hand towel nang bigla niyang maramdaman ng kawalang presensya ng kanyang mga anak. Agad siyang nataranta na mapagtantong hindi niya mahagip ang kahit isa sa mga ito. Samuel? Simon? Sebastian? Pagtawag niya habang patuloy na hinahanap ang mga ito. Nang hindi niya nahanap ang mga anak, nagpatulong siya sa mga guard sa plaza. Dahil malaki ang plaza, tiyak na mahihirapan siyang hanapin ng 3. Lalong-lalo na kung marami ang tao na naroon. Patagal ng patagal na nawawala ang kanyang mga anak. Patindi ng patindi ang kanyang nararamdamang nerbiyos. Subalit posible na magkakasama ito dahil sabay-sabay itong nawala bigla. Mommy! Agad na hinanap ni Elia kung saan ang galing ang munting boses na yon. At nakahinga siya ng maluwag nang makitang magkakasama ang 3 habang nakaupo sa isang bench. Agad na nilapitan niya ang 3 at niyakap ito ng sabay. Hindi ba sabi ko sa inyo, huwag kayong aalis na hindi nagpapaalam kay mommy? Bakit na lang kayo nawala bigla? Susunod huwag yun na uulitin yan Agad niyang sinuri ang kalagayan ng mga ito. Nakita ko kasi si Daddy, kaya pinuntahan namin 3. Hintayin natin dito kasi sabi may bibilan niya daw kami ice cream.
Magiliw na wika ni Samuel at sumang-ayon naman ang dalawa. Daddy? Mga anak, imposibleng nandito ang daddy nyo. Sa malayo siya nakatira. Hindi po, Mami. Totoo po talaga. Pagmamatigas ni Simon. Nakausap namin si Daddy, tas sabi niya, pogi kami, katulad niya kasi kamukha namin siya. Tila nalilito, walang naitugon si Elias sa mga anak, kundi ang pilit ng ngiti lamang. Kung alam lang ng kanyang mga anak, ang totoo, baka maiyak lang ang mga ito. Pero hindi niya yun kayang gawin sa mga anak, kaya kailangan niya magsinungaling lagi na nasa malayo ang ama ng mga bata at nagtatrabaho ito para sa kanila. Ayan na po siya, Mami. Ayan na po si Daddy, may dalang malalaking ice cream. Saad naman ni Simon. Sinundan niya ng tingin ng tinatanaw ng kanyang mga anak. At halos mahulog ang puso niya na makita ang papalapit na si Isaiah. Kagaya niya, natigilan ito nang makita siya at bumakas ang pagkabigla sa mukha nito. Elia! Yun ang tanging nasabi nito bago lumapit ang tatlo kay Isaiah. Nakangiting inabot ni Isaiah ang ice cream sa mga bata bago siya nito nilapitan. Please, huwag ka magsinungaling sa akin. Ako ba ang ama nila? Hindi sumagot si Elia at nag-iwas na lamang siya ng tingin. Sa hindi alam na kadahilanan, hindi niya kayang magsinungaling dito. Alam kong may nangyari sa ating dalawa ng gabing yon, Elia. Giit nito at bahagya pang lumapit sa kanya. Pagkagising ko kinabukasan wala ka na. Gusto kitang kausapin sa mga susunod na araw pero naging abala ako sa trabaho. At noong nagkaoras ako para kausapin ka, nalaman ko nag-resign ka sa JLC at natanggap ka ng trabaho sa ibang bansa. Pero mukhang dahilan mo lang yon. Hindi ka dapat nandito eh. Hindi mo dapat alam ang sitwasyon ko. Bakit ka ba kasi napadpad dito? Mangiyak-ngiyak, nawika ni Elia. Kinuha ako bilang isang model ng 5-star hotel dito sa Panglao. Pagkatapos ko sa trabaho, naisipan ko mamasyal. Pero hindi ko inaasahan na may mag-aakalang 3 bata na ama nila ako. At mukhang totoo nga yun. Naikwento sa akin ni Sebastian na kapag binilhan mo sila ng ice cream, nagsasalo-salo silang 3 sa isang ice cream. You are struggling, Elia. And it's obvious. Let me help. At di mo maitatanggi na hindi ako ang ama nila kasi kamukha ko silang 3. Napapikit si Elia at halos maiyak siya nang malaman agad ni Isaiah ang pinakatatagong sikreto niya. Sa loob ng 4 na taon, pinalaki niya ang mga anak mag-isa. Dumating siya sa punto na kailangan niya magtipid bago siya maubusan ng ipon. Wala nang say-say kung magsisinungaling ako sa iyo, Isaiah. Pero hindi ko gustong makaramdam ka na obligasyon mo yung 3. After all, kasalanan ko ang nangyari. Nagpakalasing ako, inaya kitang uminom, at nalasing, at nangyari ang gabing yon. It was a mistake. Kahit na ang pagkikita natin dito sa plaza, isang pagkakamali, Isaiah. Sana pala hindi na kami namasyal. Pwede ba? Tigilan mo na ang kasasabi mo na mali lahat na nangyari sa ating dalawa? Hinila siya nito paharap at pilit na pinagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi mali yun para sa akin. 4 na taon kitang hinanap, Elia. Maniwala ka man o hindi. Hinihiling ko na sana isang araw mag-cross ang landas natin ulit. At hindi mo alam kung gaano ako kasaya na matagpuan kita dito. Hinahanap mo ako? Bakit hinahanap mo ako? Walang magandang dahilan para hanapin mo ako, Isaiah. Wala ka mapapala sa akin. Di ko rin alam kung ba't kita hinanap. Hindi ko alam kung ba't di ko makalimutan ang gabing yon. Pero ngayong nahanap na kita, hayaan mo akong tumulong sa'yo. At makilala ako ng mga anak ko bilang ama nila. Hindi na sumagot si Elia kay Isaiah dahil sa loob-loob niya, nahihiya pa rin siya sa mga nangyari. Hanggang sa lumapit ang 3 kay Isaiah at mahigpit na yumakap dito. Ngayong nandito na si Daddy, pwede na ba siya natin makasama umuwi, Mommy? Miss na namin siya eh. Tanong ni Sebastian. Sumang-ayon ang dalawa at nagmakaawa sa kanya. Gumaya din si Isaiah
sa kanilang mga anak at napangiti na lamang habang kaharap ang apat. Hindi ikakailang nakuha nga ng 3 ang kagupuhan ni Isaiah at kahit isa walang nagmana sa kanya. Oo na, sige. Daddy can come home with us. Pagpayag ni Elia at pinanood ng 3 maghiyawan sa tuwa. Hindi niya na rin mapigilang mapangiti dahil ngayon pa lang niya nakita ang mga anak na ganon kasaya. Dapit hapon na makauwi sila sa maliit nilang tahanan. Hindi yan kalakihan kaya nag-aalala siyang hindi yun magugustuhan ni Isaiah. Subalit wala siyang narinig na reklamo dito kundi puno ng apresasyon na magustuhan nito ang sariwang hangin sa bahay nila. God, I love countryside. Ginaya ko ang setup ng ganito sa bahay ko pero iba pa rin talaga kapag totoong bukid. Nag-ipon ako ng konti sa pagmamodel at nakabili ng lote. Hindi ako nagsisi na dito ako bumili ng lupa. Maliit lang pero sakto na para sa amin. Wika niya. Sinubukan niyang tignan ito sa mga mata, pero patuloy pa rin siya na naiilang. Elia, pwede mo ba akong tignan ng diretso kapag kinakausap mo ako? Wala kang dapat ikahiya sa nangyari. Sa totoo lang, ako ang dapat mahiya. Dahil nanatili akong walang alam. Pero hayaan mo, babawi ako. Gaya ng sabi ko, hindi yun kailangan. Pagtutol ni Elia at tinignan na ito sa mga mata. Pero agad din siyang napaiwas ng tingin nang mapansin na may kumislap na kung ano sa mga mata ni Isaiah. Nakaya ko naman na 4 na taon na ako lang. Kakayanin ko pa rin ang lahat na lutasan kahit anong problema pa yan. Alam kong kaya mo, Elia. Pero hayaan mo kung tulungan kita. Simula ngayon. Hindi ko inasahang magkakaanak tayo pero masaya ako. Hindi ko maipaliwanag ng detalyado pero masaya ako, Elia. Lumingon ito sa kanya at nginitian niya lang ito bilang tugon. Maya-maya, may dumating na sasakyan sa harap ng bahay nila. Agad na nilapitan yun ni Isaiah at kinausap ang lalaki. Bumalik lamang ito sa loob ng bahay na may dalang maraming plastik na puno ng pagkain at bagay katulad ng mga laruan at mga damit. Hindi lamang yon, kundi sunod-sunod ding may dumating ng mga appliances at furniture sa bahay. Isaiah, ano ba ibig sabihin ng lahat ng to? Tanong ni Elia habang gulat na pinasadahan ng tingin ang lahat ng bagong gamit na binili nito. Ano pa ba? Bumabawi ako, huwag kang mag-alala. Karamihan sa mga bagay na yan, sponsored sa akin bilang model ng mga brand. Hindi ko kailangan yan. Kaya, at least ngayon alam ko mapapakinabangan. Nintendo Switch? I got you 3. Kung ano pang gusto nyo, sabihan nyo lang si Daddy. Saad nito? Sa kambal. Napuno ang bahay ng mga hiling at lahat ng yun sinang-ayunan ni Isaiah. At isang araw lamang ang kailangan nito para maibigay lahat ng gusto ng kanilang mga anak. Sa dami ng binili nito, hindi niya alam kung magandang bagay pa ba yun o hindi. Daddy, the best ka talaga. Tuwang-tuwa na wika ni Sebastian sa ama. At tumakbo na para maglaro ng bago nitong remote control car kasama ang dalawa. Ikaw, Ellie, may gusto ka bang ipabiling gamit? Tanong ni Isaiah kaya agad siyang napailing-iling. Sa daming binili mo? Sapat na to. Ikulang na lang bilhin mo na rin yung lote sa tabing bahay eh. Oo. Nabili ko na rin yan at sa katabi pa nun. Kaswal na wika nito na para bang barya lamang ang ginastos nito. Naisip kong kailangang i-extend ang bahay na to dahil hindi to kaya ng 5. Seryoso ka ba? Oo. Mamaya dadating po yung sasakyan na nirequest ko para sa atin. Isaiah, this is too much. Alam ko sasabihin mo yan. Kaya nilimit ko ang mga pinadala dito sa bahay. Maniwala ka. Please, Elia, let me do this for us. Pinaghirapan ko ito para sa magiging pamilya ko balang araw. At ito na yun. Inabot nito ang kanyang kamay. Ako nang bahala sa inyo mula ngayon. Walang naitugon si Elia kundi ang pagtingin lamang sa kanyang kamay na hawak ng lalaki. Akala niya, sa libro lang nangyayari ang mga engkwentrong ganon.
Pero ngayon nararanasan niya. At si Isaiah, para itong isang lalaki na lumabas mula sa libro. He was the standard of every woman. At nakahawak ito sa kanyang kamay ngayon. Fine, pero hindi kailangan araw-araw ganito, Isaiah. Nahihiya rin ako sa'yo. Tugon niya sabay binawi ang kanyang kamay. Alright then, it's settled then. Every other day it is. Wika nito, sabay nagtungo sa kanilang mga anak. Tututol pa sana siya sa kagustuhan nito. Pero nakita niya ang saya sa mga mata nito habang kalaro ang tatlo. Hinayaan niya na lang ito at naisipang maligo. Dahil kagagaling pa lang niya maglaba ng bagong damit ni na Samuel. Pagkalabas niya mula sa banyo, napatalon siya sa gulat na makita naroon si Isaiah. Agad siyang napatakip sa katawan, subalit hindi gumalaw si Isaiah sa kinatatayuan nito. Isaiah, ano? Nakahubad ako. Di ka man lang ba tatalikod? Bakit ako tatalikod? Kung nasa harap ko ang magandang tanawin. Yan ang katawan na nakatali ko nun. Tapos hindi ko man lang maalala. Nagtatakang napangiwi si Elia. Tapos siya na mismo ang nagtakip ng katawan gamit ang tuwalya. Ba't ka ba kasi nandito sa loob? Ba't ako nandito? Malamang kwarto natin to. I mean, kwarto na natin. Maarte na sa maarte. Pero sumakit likod ko sa sofa kagabi, as in super. Elia, hindi ka man lang ba naaawa sa akin? Hindi naman ba to ang puso ko para hindi maawa? Pero yung manatili ka dito habang nagbibihis ako, yun ang hindi pwede. Kung di mo pa napapansin, kaliligo ko lang at kailangan ko magbihis. Bakit? Pwede ka naman magbihis sa harap ko ah. Wala naman akong gagawing masama maliban sa panoorin ka. Muli ay napangiwi si Elia. Talaga bang si Isaiah ka? At hindi ang kambal mong si Isaac, ha? Oo. Sa totoo lang, napagod ako kakalaro sa tatlo. Pwede bang hayaan mo na lang ako? Saad ni Isaiah at napahalakhak. Hindi na napigilan ni Elia na matawa. Hayaan kang ano? Tumingin habang nagbibihis ako. Ano ka, sinuswerte? Damot. Para namang hindi ko pa natikman yan. Biro niya. Sabay malagkit na tumingin sa kanya. Well, natikman ko nga. Di ko naman maalala. Hindi ko rin maalala kaya patas lang tayo. At saka para namang kapuri-puri tong katawan ko. Ni hindi nga ako ganun kagandahan. Tumayo si Isaiah mula sa pagkakahiga at tumayo sa likod niya. Tumingin ito sa kanya mula sa salamin bago nito itinaas ang kanyang baba. Maganda ka, Elia. At hindi ko hahayaan na hilahin mo ang sarili mo pababa. Automatikong napatitig siya kay Isaiah at pinagtagpo ang mga mata nito. Biglang may namuong tensyon sa pagitan nila bago nalaglag ang tuwalya sa sahig na mabitawan niya yon. Akmang tatakpan pa ni Elia ang katawan ng pigilan siya ni Isaiah. See yourself in the mirror? Ganyan ka kaganda. Bulong nito, bago niya naramdaman ang kuryenteng dumaloy sa kanyang leeg, pababa sa kanyang buong katawan. Napapikit si Elia at pagbukas niya ng mga mata, wala na sa likod niya ang binata. Doon na siya nakahinga ng maluwag. Pagkatapos naiinis sa sarili kung bakit hinayaan niyang iparamdam sa kanya ni Isaiah na siya ang pinakamagandang babae na nasilayan nito. Pero iniwan naman siya sa ere. Pagkatapos ng engkwentrong yon, hindi niya pinansin si Isaiah maghapon. Isa-isa niyang nilinisan ang kanilang mga anak bago pinatulog ang mga ito kasama ni Isaiah. Hinalikan niya ito bago nang hingi ng halik sa ama. Alam mo, Daddy, palagi kaming kinikis ni Mami bago matulog. Since andito ka na, huwag mong kalimutang ikis si Mami bago siya matulog, okay? Paalala ni Simon, kaya napatingin sa kanya si Isaiah. Agad na nag-iwas siya ng tingin at nagkunwari na hindi niya yung narinig mula sa anak. Of course, ikikis ko ang mami niyo bago ako matulog mamaya. Sagot ni Isaiah habang nakatingin sa kanya. Gusto niyo pa marami. Kahit na gusto niyang matawa, pinanatili niyang matalimang reaksyon at umingos dito. Nang makatulog na ang tatlo, nilagpasan niya si Isaiah at tumungo na sa kwarto.
Iniiwasan mo ba ako? Tanong nito. Hindi ba't ko naman gagawin yun? Tanong ni Elia dito habang hindi tinatapunan ng tingin at nagkunwaring abala siya sa pag-aayos ng mga unan. Walang problema ang mga unan, Elia, bagong bili yan. Pati ang foam bago yan. Yung bedsheet naman kapapalit mo lang yan kanina. Alam ko, huwag kang magpanggap na abala at harapin mo ko. At sabihin sa akin, bakit di mo ako pinapansin? May nagawa ba ako mali para magalit ka sa akin? Naiirit ang hinarap niya ito. Wala kang ginawa, okay? Matulog na lang tayo. Kung wala akong ginawang masama, ba't yun ang pinaparamdam mo sa akin? Ni hindi mo nga ako matignan ng matagal? Panay pa ang irap mo sa akin maghapon. Sa tingin mo ba hindi ko napapansin? Tanong ni Isaiah at tinawid ang kanilang pagitan. Kinailangan ko pang tawagan si Isaac para itanong kung bakit ganun ang natatanggap ko. Tinawagan mo si Isaac? Sinabi mo ba sa kanila? Siyempre hindi. Pati kay Anya hindi ko sinabing nandito ka sa Pilipinas at wala sa ibang bansa. Sagot nito kaya nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ganun pa man, hindi niya maiwasang makaramdam ng guilt. Ito na nga lang kaisa-isahan niyang kaibigan, nagawa niya pang lokohin. I'm not stupid, Ellie. Alam ko kung ba't ka nagsinungaling at naiintindihan ko ang dahilan mo. Wala akong karapatan na ihayag ang sikreto mo sa iba. At kung may nagawa man akong ikinagalit mo, pasensya na. Hindi ko sinasadyang galitin ka. At mas matutuwa ko kung sasabihin mo kung anong kasalanan ko para hindi ko na yun maulit pa. Napangiti si Elias sa tugon ng lalaki at napatitig siya sa maamo nitong muka. Ngayon alam ko na kung ba't ganun ka nalang kagusto ni Anya noon. Totoo ngang isa kang green flag. Well, siguro nga iba-iba ang pananaw ng tao. Kasi narinig ko rin sa kanya na hindi ako kagwapuhan para sa'yo. Agad na nanlaki ang mga mata ni Elia nang malamang maaaring naikwento yun ni Anya. Di ka naman talaga gwapo para sa akin nun. Pero ngayon? Ngayon? Okay na. Gwapo pero hindi masyado, sakto lang. Biro ni Elia at nagpigil ng tawa nang kumunot ang noo ni Isaiah. Matulog na nga tayo? Stop right there, Elia. Hindi mo lang ako sinaktan ngayong gabi. Kundi hindi mo rin sinabi sa akin kung ba't ka galit sa akin kanina. Hindi tayo matutulog hanggat di natin pinag-uusapan ang dapat na pag-usapan. Naaasar na nag-ikot ng mga mata si Elia at napaungol sa inis. Wala kang ginawa, okay? Naiinis lang ako kung ba't kailangan mo iparamdam sa akin na ang ganda-ganda ko. Pero mabilis ka pa sa 4:00 umalis. It's because you were naked, Elia. And it's turning me on. At wala akong karapatan na pagbigyan ng sarili kong kagustuhan. Dahil nagawa ko na yun nang walang permiso mo. Until now, I still feel bad about it. God, Isaiah, ba't kailangan mo maging green flag sa lahat ng green flag? Plano mo bang paibigin ang lahat ng babae sa'yo? Humakbang palapit sa kanya si Isaiah at tinagpo ang kanilang mga mata. Bakit mo natanong? Naging isa ka na ba sa babaeng napapaibig ko? Hindi agad nakasagot si Elia dahil tuluyan na siyang nawalan ng kakayahan na mag-isip. Naaakit siyang halikan ng labi nito. Lalong-lalo na nung mas inilapit ito ang mukha sa kanya. Tila, automatikong napapikit si Elia at hinintay na magtampi ang kanilang labi. Subalit, nasupil sila ng sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Mommy, Daddy, nanaginip ako ng nakakatakot. Pwede bang tumabi ako sa inyo ngayong gabi? Naiiyak na wika ni Sebastian mula sa likod ng pinto. Nakita niya ang paghinga ng malalim ni Isaiah, subalit wala itong sinabi. Awkward na napangiti na lang siya rito bago niya pinagbuksan si Sebastian. Sure, Seb, pwede kang tumabi kay Mommy at Daddy. Paalala ni Isaiah na makalimutan niya ito. Pwede kang tumabi kay Mommy at Daddy. Pagtatama niya at iginiya na ang anak sa kama. Sebastian, anak, matanong ko lang, palagi ka bang nananaginip na masama? Tanong ni Isaiah at tumabi dito. Hindi po, ngayon lang. Pilit na napangiti ito sa anak bago siya sinipat.
Kung minamalas nga naman, ngayon pa talaga no? Galing mong tumiming anak, sobra. Talaga po? Tanong ni Sebastian, sabay hinalikan nito sa pisngi. Salamat po. Natawa siya sa reaksyon ng anak bago sinipat si Isaya na hindi inaalis ang pilit ng ngiti. Maya-maya, tumabi na sa kanila si Sebastian. Nakapikit na siya nang biglang maramdamang ipinagsiklop nito ang kanilang mga kamay. Gising pa ako, Isaya. Nasobrahan ka na ata sa pagpapafall. Biro ni Elia bago niya nilingon nito. Please, kahit kamay lang, Elia. Alam ko namang hindi to tatalab sa'yo eh. Bukas mo na lang ako pagbawalan, okay? Good night. Nanatili siyang nakatitig sa gwapong mukha ni Isaya at pinanood itong makatulog. Totoong marami itong tagahanga at matalino itong tao. Pero hindi ito naiiba sa karamihan na hirap makiramdam. Dahil kung inakala nito hindi tumatalab ang ginagawa nito, kabaliktaran naman ang kanyang nararamdaman. Hanggang kailan pa kaya ako magpapanggap na hindi ako nahuhulog sa iyo, Isaya? Tanong ni Elia dito bago matulog. Kinabukasan, nagising na lamang si Elia nang marinig niya ang hiyaw ni Samuel sa labas ng kwarto. Dali-dali siyang lumabas upang makita ang tatlong may sandamakbak na order ng Jollibee. Hinahanap niya si Isaya pero mas nakuha ang atensyon niya nang makitang gulong-gulo na ang kusina. Anak ng... Anong bagyo ba ang pumasok sa bahay at naglikha ng ganitong kalat? Bakit ang gulo ng kusina? Kahit sila Simon hindi pa nagkalat ng ganito noon. Tanong ni Elia at nakangiwing nilapitan ng lababo. Oh, sorry. Ako may gawa niyan. Nagtry ako magluto ng breakfast eh. Pero nakikita mo naman, hindi ko kinaya. Paliwanag ni Isaya na makalapit ito sa kanya. Di mo kinaya o hindi mo talaga kaya? Kasi ang alam ko nun kay Anya, hindi ka daw talaga marunong magluto. Ang marunong sa inyo, si Isaac. Gaya ng sabi ko, I tried. Punto nito, at huminga ng malalim na para bang galing ito sa napakalaking problema. Bakit ba? Di ko maintindihan. Bakit si Isaac lang ang binayaan ni Lord ng cooking skills? Ano bang dapat lulutuin mo? Pancakes. Sagot nito, at itinuro ang naglinyang kahon sa lababo. Ang hirap, Elia. Nakasampu akong subok. Kaya sandamakbak na order ng Jollibee ang in-order mo at pinakain sa anak natin ng ganito kaaga. Nagpigil si Elia ng inis sa pamamagitan ng malalalim na paghinga. Subalit hindi siya nagtagumpay. Instant pancake lang yan, Isaya. Lalagyan mo lang ng itlog at tubig at asukal. Hahaluin, lulutuin, ibabaliktad at tapos na. Ano ba mahirap doon? Hindi ka lang nagkalat eh. Nag-aksya ka pa ng pagkain. Sana ginising mo na lang ako. I'm sorry, Ellie. Gusto ko mahaba-haba maging pahinga mo ngayong araw eh, kaya hindi kita ginising. Gusto ko lang naman makatulong sa'yo. Katwiran ni Isaya habang bagsak ang mga balikat. Napapikit si Elia bago siya napalingon kay Isaya. Nang makita niya nakasimangot ito, nawala na ang galit sa kanyang sistema. No, I didn't mean it. Nagulat lang ako. Tapos, nagsusungit talaga ako kapag bagong gising. Ano na lang, tuturuan kita magluto. Makikita mo hindi yun ganun kahirap gaya na akala mo. Bumalik ang mga ngiti ni Isaya at tinuruan niya ito gaya ng sabi niya. Siya ang naghanda sa pancake batter at ito ang kanyang pinagbaliktad. Madali lang itong natuto kaya naman ipinagpatuloy niya na ang paglilinis. Maya-maya, tuwang-tuwa itong ipinakita ang mga niluto at inaya na siyang kumain. Hindi masama para sa first timer. May konting mga tutong pero masarap pa rin. Sa susunod, hindi na lang pancake ang kaya mo lutuin kundi marami na. Salamat kasi tinuruan mo ako. You are a great teacher and a great mother. Hindi ko maisip kung paano mo kinaya mag-alaga ng 3 bata ng sabay-sabay. Wika nito, sabay sinipat ang 3 na abala sa paglalaro ng mga bagong laruan na binili nito. Mababait ang mga anak natin. Sa tingin ko nagmana din ang ugali sa'yo. Ani Elia, sabay malawak na napangiti. Doon pa lang, kumupas ang ngiti niya
Nang mapansin niya nakatitig si Isaiah sa kanya. Oh, bakit? May dumi ba ako sa muka? Hindi inalis ni Isaiah ang kanyang mata sa kanya. Di ko maintindihan kung bakit di ka nagagandahan sa sarili mo, Elia. Ikaw ata ang pinakamagandang babaeng nakilala ko, lalo na kapag nakangiti ka. Sa mismong pagkakataon na yon, tuluyan na namang nakuha ni Isaiah ang kanyang puso. At hindi na siya nagtaka dahil si Isaiah na mismo yon. Isaiah, ba't mo sinasabi sa akin to? Hindi mo naman ako gusto, di ba? Ganito ka rin naman sa ibang babae, di ba? Di ko alam, Elia. Kapag masaya ka, masaya ako. Kapag malungkot ka, nag-aalala ako. Kapag galit ka sa akin, hindi ko kaya magalit pabalik sa'yo. Buong buhay ko inalay ko ang sarili ko sa trabaho. At dahil doon walang dumaang babae sa buhay ko. At wala akong natutunang gawin pero masaya ako sa ginawa kong desisyong to. At masaya ako kapag hawak ko ang kamay mo. Marahan itong pinagsiklop ang kanilang kamay. Puno ng apresasyong napatingin si Elia kay Isaiah. Nang mapansin niya nakatingin na ito sa kanyang labi, bahagyang napaawang ang labi niya. At isa ba dun sa kagustuhan mong halikan ako katulad ng pinapakita mo ngayon? Oo. Sagot nito at mas inilapit ang muka. Kung gusto mo akong pigilan, may oras ka pa para itulak ako. Napaisip si Elia. Pero hindi siya nagtagal dahil nalaman niya agad sa sarili niya na ayaw niya itong pigilan. Hinintay niya ang sunod na gagawin ni Isaiah sa pagpikit ng kanyang mata, pero mahigpit na pagyakap ang pumulupot sa kanyang bewang. Mommy, ayoko na pong maglaro. Gusto ko na pong maligo. Wika ni Simon, kaya agad na patingin sa kanya ang bata. Gusto ko si Daddy magpaligo sa akin. Agad namang sumunod sina Samuel at Simon at tuluyan ang pinutol ang pagkakataon nila ni Isaiah. Bakit sa tuwing nasa exciting part na, doon pa sila biglang may gustong gawin? Reklamo ni Isaiah, pero wala itong nagawa kundi sundin ang kagustuhan ng mga anak. Natawa siya ng buong maghapon, nakabusangot ito. Pero hindi nito magawang magalit sa mga anak. Pinanindigan nito ang pangako nitong babawi sa tatlo, kaya halos wala siyang ginawa buong maghapon maliban lamang sa pagluluto. Good night mga anak, dalangin ko, sana hindi na kayo managinip ng masama. Biro ni Isaiah at hinalikan na ito sa noo isa-isa. Ganon din ang ginawa niya at tatawa-tawa siya hanggang makarating sila sa kwarto. So, kamusta ang pag-aalaga? Nakakapagod, no? Tanong ni Elia. Masasabi kong oo, pero yun ang tipo ng pagod na hindi ko pagsasawaan. Bakas sa mukha ni Isaiah ang pagod, pero nakangiti pa rin ito. At habang nag-aalaga ako sa kanila, hindi ko mapigilang maisip ang nararamdaman mo na 4 na taon. You could have told me, Elia. I would help you without hesitation. No, ayoko ipagkait sa'yo ang buhay na meron ka. At saka kasalanan ko. Please, Elia. Huwag mong isisi sa'yo ang nangyari. May kasalanan din ako. Pinasundo ka sa akin ni Anya pero nakapag-inuman ako sa'yo. Kahit na alam ko hindi dapat. Pagod na pagod ako nun. At sinubukan kong uminom. Unlike Isaac, hindi ako mahilig uminom. Alam ko lahat ng tungkol sa'yo dahil kay Anya. Maniwala ka man o hindi. At maniwala ka man o hindi, alam ko rin ang tungkol sa iyo, Elia. Alam kong hindi mo gusto kumain ng rambutan kasi maaligasgas yung parte na naiiwan sa buto. Alam ko rin na ayaw mo sa lasa ng matcha. Palagi kang kinukwento sa amin ni Anya, sa amin ni Isaac. At simula nung nangyari nung gabing yon sa pagitan nating dalawa, palagi na kitang tinatanong kay Anya. Ngayon ko lang napagtanto na sa tuwing pumupunta ako para dalawin ang mga pamangkin ko, palagi ako nagtatanong tungkol sa'yo. Ang pagsisisi ko lang, sa loob ng mga taon na lumipas, kung bakit kita hindi nahanap. Sinubukan ko, pero hindi kita makita.
Siguro, hindi mo naman kailangan maghanap. Kasi natagpuan mo naman kami ng kusa. Sa loob ng 4 na taon na yon, wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko, Isaya. Sa totoo lang, wala ka sa mga plano ko. Pero nandito ka ngayon sa harap ko at ayos lang yon. Ang sa akin lang, nakatadhana mangyari ang lahat ng bagay na ito. May mga pagsisisi tayo noon, pero sa tingin ko kailangan na natin yung pakawalan ngayon. Tignan mo ang sarili mo mamangha kapag kaharap ang isang green flag. Pero isa ka rin namang ganun. Plano mo bang paibigin ako, ha? Biglang tanong ni Isaya bilang ganti sa biro niya, kaya napangiti siya. Kasi kung oo, sa tingin ko gumagana ang plano mo. Hindi nagsalita si Elia at hinayaan itong lumapit sa kanya. Napatingala siya ng mangibabaw ang tangkad nito at sa mga oras na yon, siya na ang napatitig sa labi nito. Sa totoo lang, hindi mo na pala kailangang sumubok. Kasi unang-una pa lang, kuhang-kuha mo na ako. Dugtong nito at marahang hinuli ang kanyang labi. Ilang segundo pa lang ang lumipas nang pinutol nito ang halik. Wait, baka may umabala na naman. Naghintay sila ng ilang minuto bago ibalik ang atensyon sa isa't isa. Hindi na rin niya pinagdamutan ang sarili sa kanyang kagustuhan. Dumating siya sa punto na naiintindihan niya na si Anya at natagpuan niya ang sarili na mas labis pa kung maghanga dito. At least this time, she will remember everything the next day. Pagkagising ni Elia, naramdaman niya agad ang mariin na pagtitig ni Isaya. Napangiti siya bago niya binuksan ang mga mata. Maaga pa, ba't gising ka na agad? Tanong ni Elia. Inayos ni Isaya ang pagkakakumot sa kanyang katawan. Wala lang. Gusto ko kasing mas mauna ako magising sa pagkakataong to. Nung una ka kasing nagising, iniwan mo ako magising. Well, hindi na ako tatakbo simula ngayon. Makakaasa ka. Tinitigan ni Elia ang gwapo nitong muka. Wala sigurong oras na hindi ka gwapo, no? Kahit sa pagising, gwapo ka. Siguro, pogi ka pa rin kahit na dumudumi ka, no? Biglang napahalakhak si Isaya, kaya kahit papaano napanatag siya. Ano ba yung tanong na yan? Ganyan ka ba talaga ka-random? Natatawang tanong nito sabay hinagod ang kanyang mukha ng marahan na tingin. Akalain mo yon? Itong gandang to? Di ko napansin sa JLC nun? Marami kang hindi napapansin nun. Diretso lang kasi ang tingin mo. Ang dami kaya nagkakandara pa sa'yo, saksi ako doon. Pero isa ako sa mga hindi nagkagusto sa'yo. Okay lang naman na hindi. Di pa naman huli kong mapapabilang ka sa kanila. Kumpiyansa nitong komento, sabay tumitig sa kanyang labi. Biglang lumambot ang ekspresyon ni Isaya at hinayaan niya ito upang hulihin ang kanyang labi. Subalit, bahagya pa lang nagdidikit ang kanilang labi nang may kumatok na sa pinto. Mommy, Daddy, gising na po! Sigaw ni Simon mula sa likod ng pinto. Napapantastikuhan na namang napalingon si Isaya dito. 6:00 pa lang Gising na agad si Simon? That's Simon for you, ang pinakamaaga nagigising sa 3 at kabaliktaran ni Sebastian na matakaw sa tulog. Natatawang sagot ni Elia at napabangon na sa kama pero agad na pinigilan siya ni Isaya. Let me, Elia, magpahinga ka muna. Alam ko, isang beses lang dapat pero nakatatlo ako kagabi. Pasensya na. Ako na muna mag-aasikaso. Dito ka na lang muna. Dadalan kita ng kape mamaya. Napangiti si Elia at hindi na siya tumutol sa gusto nito. Bago ito makalampas sa hamba ng pinto, naisip niyang asarin to. Di ko naman sinabing ayaw ko Sa isip ko nga makakaapa tayo Kailangan mo pa siguro ng practice. Napatigil si Isaya at nakangiting lumingon sa kanya. Sige pa, Elia, asarin mo pa ako. Tignan mo, makikita mo talagang hinahanap mo. At ihahanda ko na ang wheelchair para sa'yo. Dumapa si Elia at nang hahamon nitong tinignan habang kagatang pang ibabang labi. Looking forward to that?
Natawa siya ng gigil na lumabas si Isaiah sa kwarto at dinamdam niya ang higaan kung saan galing si Isaiah. Hindi sinasadyang naamoy niya ang halimuyak nito at mas lalo siyang napangiti at natunaw. Ganon pala ang pakiramdam nung ginawa niya yun kasama si Isaiah. Marahil nahirapan ito sa pag-aasikaso sa mga bata, kaya umabot ito ng 30 minutos bago nakabalik sa kanilang silid na may dalang kape. Goodness gracious! Ba't kahit kagigising na nila ang hyper na? Tanong ni Isaiah at maingat na inabot ang tasa sa kanya. Mukhang mas napagod ako ngayong umaga kaysa kagabi ah. Kailangan ko ng pampa-energy. Natawa si Elia at biglang hinawi niya ang kumot upang ipakita ang hubad niyang katawan dito. Biglang nanlaki ang mga mata ni Isaiah kaya mas lalo siyang natawa. Sana sapat na yon. Hinahamon mo talaga kung pauupuin kita sa wheelchair, no? Alam mo bang pagkatapos ng gabi na nangyari sa atin 4 years ago, ngayon ko lang ulit ito ginawa? Talaga? After 4 years? Adi dapat pala nilubos mo na kagabi. Pang-aasar ni Elia at umupo na sa kama. Hindi niya napansin kung sumisilip na ang kanyang dibdib mula sa kumot. Isa pa, lahat ng parte ng katawan niya, hindi naman pinalampas ni Isaiah kagabi. Pinigilan ko ang sarili ko, of course. Bakit kagabi ko lang dapat lulubusin kung pwede namang gabi-gabi? Nang hahamon, nabaliktod yun ni Isaiah. Wow, hindi ko alam na may tinatago ka palang ganito. Para ka kasing naglalakad na santo. Ang bait mong tingnan. Yung tipong hindi ka gagawa ng kasalanan ganon. Masisisi mo ba ako? Kung ikaw ang nagbunyag ng mga katangian na kahit ako hindi ko naman alam na meron ako. Elia? Pinakula mo ba ako? Napahalakhak si Elia ng malakas, dahilan para halos matapon ang hawak niyang kape. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong galing ako sa Siquijor noong nakaraan? Natawa naman si Isaiah sa biro niya. Pagkatapos, tumitig na naman sa kanya na para bang hindi nakakasawa ang pagmumukha niya. Pwede ba makahingi ako ng kape? Sure. Agap na sagot ni Elia. Pero bago niya maabot ang tasa rito, lumapit ito at dinampian ang labi niya ng halik. Akala niya mababaw lang yon. Subalit naging malalim ito. Wow, sarap pala ng kape kapag galing sa labi mo, no? Anito, sabay lumabas na sa silid tulugan na malaki ang ngiti sa labi. Napatakip ng bibig si Elia at napalingon siya sa salamin sa kanyang gilid. Para siyang inlababong teenager na kinikilig sa crush niya. Payapang nagpapahinga si Elia gaya ng gusto ni Isaiah nang makarinig siya ng palahaw mula sa labas. Suot ang roba, dali-dali siyang lumabas upang suriin ang mga anak sa hardin. Subalit, napahinto siya nang makitang umiiyak na si Sebastian habang dala ang Nerf gun nito. Si Simon naman, pinapatahan si Sebastian habang si Samuel nagpipigil ng luha. O ano, akala niyo porque anak ko kayo magpapatalo ako ha? Papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Nang aasar na wika ni Isaiah habang dalang dalawang Nerf gun sa kanyang kamay. Suko na ba? Ang daya ni Daddy, hindi man lang kami pinapanalo kahit isang beses. Mangiyak-ngiyak na reklamo ni Sebastian. Mommy, patulong kami. Natawa siya sa itsura ng anak dahil desperado talaga itong manalo. Muli pang bumaril si Isaiah sa direksyon ni Samuel. Kaya napaiyak na rin to gaya ni Sebastian. 2 down, 1 to go. Manda ka na Simon, isusunod na kita. Mommy, tulungan mo kami. Nag-aalalang sambit ni Simon. Muli siyang natawa sa reaksyon ng kanyang mga anak bago niya naisipang tulungan ng mga ito. Cross ang kamay na nilapitan niya si Isaiah at tumabi dito. Kahit si Isaac nun talo sa akin sa baril-barilan. Pellet gun pa gamit namin nun. Kahit kampihan mo pa sila, Samuel. Sure ako mananalo pa rin ako sa inyo. Umismid si Elia at napakamot sa batok. Hindi ko alam na ganito ka pala ka-competitive. Pero pwede bang pagbigyan mo na ang mga anak mo? Yang si Sebastian, hanggang hapon iiyakin sa sama ng loob, sige ka. Pumalatak si Isaiah bago humarap sa kanya. Elia,
Kailangan ng mga anak nating matuto na kailangan nila ng maraming experience para matalo ako. Hahayaan kitang lumpuhin ako mamayang gabi. Kaya pagbigyan mo na. Hindi ito sumagot sa kanya, kundi nagtungo agad sa triplets para maglaro. Nag-aya ito ng laro at kusang nagpatalo gaya ng hiling niya. Pagkatapos lumapit sa kanya si Isaiah na nakangiting panalo kahit natalo ito sa mga anak. Nanalo man sila ngayon, pero ako ang mananalo mamayang gabi. Biro nito sabay kindot sa kanya. Hindi na tumutol si Elia bilang pagsang-ayon at tumungo na siya sa kusina upang magluto para sa kanilang tanghalian. Hindi katulad noon na kulang-kulang ang gamit sa bahay. Ang mga kailangan niya na pinag-iipunan, nabili ni Isaiah para sa kanila. Simula noong tumira ito sa bahay, palaging puno ang refrigerator nila at araw-araw may dumadating na laruan. O hindi kaya mga gamit sa kanilang bahay. Ang pinaka-nakakagulat na binili nito ay bagong sasakyan para sa kanya. Uulitin ko, isa ito sa mga untamed sponsor na natanggap ko. Sayang naman at di napapakinabangan. Kaya wala kang dapat ikabahala. Kakailanganin mo to balang araw. Isaiah, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Tinatanggihan mo ba ang mga offers sa'yo? Kasi hindi ako naniniwala na wala kang sponsorship sa loob ng 2 buwan. Imposibleng walang kumuha sa'yo, Isaiah. Alam kong most demand model ka sa Pilipinas. Tinanggihan ko sila kasi mas masaya ako kapag kasama ko kayo. Katwiran nito at doon na tumingin sa kanya ng diretsyo. Pero hindi mo kailangan yun gawin para sa amin. Elia, nagugustuhan ko na ang buhay na ganito. Payapa, malayo sa kabihasnan. At naaalagaan ko na maayos sa mga anak ko. Ikaw. Pero hindi ko naman kayang hadlangan ka sa trabaho mo. Alam kong balang araw kailangan mong bumalik sa pagmamodel. Kasi alam kong mahal mo ang trabaho mo. At maraming tumatangkilik sa'yo. Itong pag-aalaga sa mga anak natin. Bago lang to sa'yo kaya nasasabi mo yung mga yan. This is a breath of fresh air for you. Pagkatapos mo magtrabaho ng walang pahinga. Sa mga susunod mapapagod ka din. Dahil marirealize mo na nagiging hadlang na kami. Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang niyakap siya ng mahigpit ni Isaiah. No, Elia, please. Huwag mong sabihin yan. Hindi ako mapapagod sa inyo. Yan ang maipapangako ko. Hindi ko maipaliwanag pero sa loob ng 2 buwan na kasama ko kayo. Nakahinga ako ng maayos. Wika nito at kumawala sa pagkakayakap upang titigan ang kanyang muka. Yes, my amazing job always took my breath away. But it is you who make me breathe, Elia. Kayo naging pahinga ko, at dahil sa inyo kaya ako humihinga ngayon. Palagi kang nagsasabi ng magagandang bagay patungkol sa akin. Pero hindi ko naman naririnig ang gusto ko marinig sa'yo. Alam ko mga magulang na tayo. Magulang tayo ng 3 bata, at nagtutulungan tayo para sa kanila. Walang namamagitan sa atin pero nagtatalik tayo halos gabi-gabi. Tinatrato natin ang sarili, mas labis pa sa magnobyo at magnobya. Diretsuhin mo nga ako. Itong nararamdaman mo para sa akin. May patutunguhan ba to? Ano ba talaga tayo? Gusto kita, Elia. Pasensya na kung natagalan akong sabihin yan. Dahil sinisigurado ko ang nararamdaman ko. Ayoko magsabi ng isang bagay na hindi totoo. At pasensya na kung natagalan yon. Kung natagalan ako sa pag-amin sa'yo. Pero isa lang ang alam ko. Gusto kita. Nanatiling tahimik si Elia at binasa niya ang reaksyon nito. Maya-maya, sumimangot ito at malungkot na napayoko. Alam ko, ang pakikipagtalik sa iyo habang lito pa ako sa nararamdaman ko, hindi gawain ng lalaking isang green flag. Pero natuklasan ko ang nararamdaman ko dahil doon. Dahil sa pinagsamahan natin, Elia. Siguro nga hindi ako green flag gaya na inaakala ng iba. Sa akin ka lang naman nakipagtalik kaya acceptable pa rin yun, Isaiah. At pinahintulutan ko ang bagay na yon, kahit na hindi sinisigurado kung ano meron tayo. Kaya hindi mo yun kasalanan. At hinayaan ko yung mangyari kasi gusto rin kita. Gusto kita, Elia. Totoo yun. Pero hindi pa ako umabot sa punto na matatawag ko yung pagmamahal. Na masasabi kong mahal na kita. That, I know will take time.
At sana kapag dumating yon, hayaan mo ko mahalin ka. Nito kaya napangiti siya sa katapatan na pinakita nito. Noon pa man, alam niya nang naiiba talaga si Isaiah sa mga lalaki. Salamat sa pagiging tapat sa akin, Isaiah. Kasi ganon din ang nasa isip ko sa kung ano mang meron tayo ngayon. Pero kung ipahihintulot yun para sa atin, handa naman akong salubungin yun at ibalik sa balang araw. Napangiti ito at hinalikan ng kanyang kamay. Ako rin. Itong meron sa atin. Gusto ko na hindi natin minamadali. At panatag ang sarili ko sa tuwing nahuhulog ako sa iyo. Ngumiti pabalik si Elia bilang pagkilala sa nararamdaman nito. Maya-maya dumating na ang kanyang mga anak na namangha sa regalo sa kanya ni Isaiah. Nag-aya ang mga itong kumain sa labas at pumayag naman si Isaiah. Sandaling nag-alala siya na baka makilala ito ng mga tao at itanggi sila bilang kasama nito. Subalit ipinakilala ni Isaiah sa lahat ang 3 bilang anak nito at siya naman bilang nobya. Nang makauwi sila sa bahay, agad na tinanong niya ito patungkol sa biglaang pagpapakilala nito sa kanila. Tiyak na mayayanig ang Pilipinas sa balitang yon. Ayos lang ba talaga ang ginawa mo? Paano kung mabawasan ang sponsorship mo? Sa tingin ko mali yung desisyon na pagpapakilala sa amin eh. Ani Elia, habang kagat-kagat pa ang daliri sa kaba. It's fine, Elia. 32 na ako. Sapat na ang edad ko para magkaanak at nobya. At saka proud ako sa ginawa ko. At least malalaman ng lahat na wala silang pag-asa at tigilan na nila ako. Kung mabawasan man ang sponsorship ko, wala na akong pakialam. Mas gugustuhin ko pa mangyari yon kaysa itanggi ko kayo. Tila natunaw naman ang puso ni Elias sa sinabi nito, kaya napaupo siya sa tabi nito. Isaiah, ayos lang naman sa akin na itanggi mo kami, maiintindihan ko. Alam kong magiging ayos lang sa'yo, kasi ganun kalawak ang pag-intindi mo. Pero gusto ko ang ginawa kong pagsabi ng totoo. Gusto ko malaman ng mga tao na pamilyado na akong tao. Nang tapikin ni Isaiah ang kanyang kandungan, agad siyang sumunod sa gusto nito. Ipinulupot niya ang kamay sa leeg nito at tinitigan ng gwapo nitong muka. Alam ko may consequences ang ginawa ko. Pero nasa punto na ako ng buhay ko na nakamit ko na ang pangarap ko. At iba na ang gusto ko sa ngayon. Yun na makasama ko kayo ng mga anak natin. Kayo, palagi. Segunda pa nito, dahilan upang mapahanga na naman siya. Walang araw na hindi siya nito pinapahanga. Ang gwapo at bait mo, di na ako magtataka kung matagpuan ko yung sarili kong mahal na kita isang araw. Napangiti si Isaiah dahil doon at tinitigan ang mga labi niya. Di gumagana pala ang plano kong paibigin ka. Pinanggigilan niya ang pisngi ni Isaiah at napatigil siya nang biglang may sumundot sa kanyang memorya. Nag-aalala namang nawala ang ngiti ni Isaiah sa labi. Bakit? Anong problema? Naisip mo na bang hindi mo na lang ako mamahalin? Biglang tanong nito kaya natawa siya. Hindi, naisip ko lang si Anya. Pagkatapos ng pagpapakilala mo sa amin sa mga tao, malamang aabot yung balita na yun kay Anya tsaka kay Isaac tapos... Hindi na naituloy ni Elia ang sasabihin nang biglang tumunog ang kanyang cellphone at hindi na siya nagulat nang makitang si Anya ang caller nito. Nakangiwing sinagot niya ang tawag at bumungad agad ang dismayadong boses ni Anya mula sa kabilang linya. Maria Elia Fernandez. Itanggi mo na ang narinig kong balita na kayo ni Isaiah at may anak kayong 3. Kasi imposible yung mangyari. Bakit imposible? Salungat ni Isaac sa asawa nitong si Anya. Pwede namang nagsinungaling lang si Elia sa'yo, di ba? Na may nangyari kay Isaiah tsaka kay Elia 4 years ago. Nung pinasundo mo si Isaiah kay Elia, tapos nilihim lang ni Elia sa'yo. 2 months ago, may trabaho si Isaiah sa Bohol. Kaya baka nakita sila doon unexpectedly. Wala talaga si Elia sa ibang bansa kundi nasa Bohol. Ano pa bang nangyari maliban doon? Ay wow, nag-aala Sherlock. Kaya nga tinatanong natin para malaman yung totoo, di ba? Di sana hindi na lang tayo tumawag para ikumpirma. Sarkastikong saad ni Anya sa kanyang asawa.
Natawa siya nang biglang magtalo pa ang dalawa. I'm sorry, Anya. Pero totoo lahat ng hinala ni Isaac. Ganon talaga nangyari eh. Hindi ko lang maintindihan kung ba't tama lahat ng sinabi niya. Di ko in-expect na ganon siya katalino. Natawa si Isaiah sa tabi niya at nag-thumbs up sa kanya. Narinig niya rin na malakas sa pagtawa ni Anya. Hoy, grabe kayo sa akin ah. Matalino ako. Minsan di ko lang ginagamit isip ko kasi tinatamad ako. Katwiran ni Isaac kaya mas lalo silang natawa. Pakisabi kay Isaiah, pakyo siya. Alam kong nakangitian ngayon dahil pinagtutulungan niyo ako mga walang puso. Kawawa ka naman. Pang-aasar pa ni Isaiah. Uy, wag niyo nga inaaway ang asawa ko. Hayaan mo, hindi natin sila bate. Pakausap nga kay Elia. Miss na miss ko na yung habibi ko eh. Natawa si Elia sa sinabi ni Anya. At halos maiyak siya nang wala siyang narinig na kumbahid na pagtatampo sa boses nito pagkatapos ng kanyang ginawa. Elia, kung ano man ang dahilan mo para ilihim sa akin to na 4 na taon, please know na hindi ako galit at naiintindihan ko. Sa totoo lang, masaya ako kasi jowa ka ng kambal ng asawa ko. Bibisita kami dyan ah. Dadalhin namin si Lucas at Lucian. Excited na wika ni Anya bago ito nagpaalam. Nakangiting ibinaba niya ang cellphone bago siya tumingin sa gawin ni Isaiah. Tila hindi na siya nagulat nang makitang nakangiti ito sa kanya. Nasanay na siya na laging ganon ang reaksyon ni Isaiah sa tuwing nakatingin ito sa kanya. Alam mo, hindi ko talaga inakala na ganito lang kadali sa inyo ni Anya mag-handle ng ganitong problema. Inaasahan kong may tampuhan na magaganap eh. Komento ni Isaiah habang nakapatong ang baba nito sa kanyang balikat. Ganito talaga kami, siguro healthy friendship. Marami na kaming pinagdaanan ni Anya. Wala na makakatibag sa pagkakaibigan namin. Nakangiting tugon ni Elia bago niya nilingon si Isaiah. Tulog niya sila, Samuel. Ba't di mo pa simulan ang plano mong paupuin ako sa wheelchair? Kitang-kita sa mukha ni Isaiah ang kapilyuhan bago siya nito binuhat patungo sa kanilang silid-tulugan. Kinabukasan, nagsisi siya kung bakit hinamon niya si Isaiah nung gabi na yon. Dahil ang sakit ng buong katawan niya at hirap siyang maglakad. Okay lang ako, Isaiah. Ginusto ko to. Magandang sakit na katawan to kaya wala kang dapat ikabahala. Pang-aasar niya at napaigik sa sakit nang sinubukan niyang tumayo. Ito na ang time na kailangan ko ng wheelchair. Dali-daling kumuha si Isaiah ng wheelchair sa sala at halos lumipad pabalik sa kanilang silid-tulugan. Mami, okay ka lang ba? Bakit bigla ka na lang nagkasakit? Sinipat ni Isaiah ang mga bata. Siya naman napatingin sa kanyang may tuturing na nobyo ngayon. Ayos lang ako, anak. Medyo masakit lang yung katawan ko. Lalo na sa hita. Ganon po ba? Hilutin namin kayo, Mami, para mawala na yan. Ako nang bahala dun, mga anak. Huwag na kayo mag-worry kay Mommy. At kumain na. Pagkatapos pwede na kayong kumain ng ice cream. Tila nawala agad ang pagkabahala sa mukha ng tatlo nang marinig ang paborito nitong dessert. Abala siya sa pagkain nang tumunog ang cellphone ni Isaiah. Tinignan nito ang screen subalit hindi nito sinagot ang tawag at bumalik sa pagkain. Ano yon? Wala, scam. Agap na sagot ni Isaiah at nagpatuloy sa pagkain. Hindi siya nakumbinsi sa sagot nito kaya pinakatitigan niya ito na mariin. Isaiah Ramirez, may tinatago ka ba sa akin? Siguro may babae ka, no? Oo, meron. Nasa gilid ko siya. Tinitignan ako na masama ngayon. Wala yon, Elia. Naniwala ka sa akin, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Hindi na nakawala ang ngiti sa labi niya at napailing-iling na lang siya sa kakornihan nito. Alam mo, para kang si Isaac magsalita these days pansin ko. Ganyan din siya kay Anya palagi Parehas naman talaga kami. Maaga lang siya lumandi, kaya mas outgoing at expressive siya kaysa sa akin. Kasalanan ko ba ngayon lang ako lumandi at ikaw ang dahilan nun? Di naman. Sa totoo lang, swerte ko. Maniwala ka man o hindi. Gusto ng mga babae na at least makasubok ng kahit isang beses man lang na hindi makalakad pagkatapos ng alam mo na. At ako ang tumupad nun gaya ng gusto mo. Kaya swerte rin ako.
Hindi ko ngayon nakakaalam may experience ko pa yan eh. Knowing na may anak na ako. Pero marami kang tinupad sa mga gusto kong gawin nun. Kaya thank you. Thank you for making me feel like I am enough. Wika ni Elia at hinalikan nito sa pisngi. Nakangiting bumaling sa kanya si Isaiah at itinuro nito ang kabilang pisngi. Hahalik na lang kulang pa. Dito rin sa kabila para pantay. Sinunod niya ang kahilingan nito at nang manghingi ito ng halik sa bibig, hindi niya rin yung tinanggihan. Muling tumunog ang cellphone ni Isaiah subalit pinatay nito ang cellphone. Abala si Elias sa paglilinis ng sala. Isang araw nang marinig niya ang pagtunog ng cellphone ni Isaiah. Tinignan niya ang caller ID pero unregistered number yun. Hindi niya yun pinansin subalit muling tumawag ito makalipas ng isang oras. Kaya naman nilapitan niya ito at husto namang dumating si Isaiah mula banyo pagkatapos mabihisan ng 3. Dali-daling kinuha nito ang cellphone at pinatay ang tawag. Alam niyang hindi niya dapat pagkinalaan si Isaiah. Pero sa tuwing tumutunog ang cellphone nito, ay agad na humahalinghing ang pagkabahala sa mukha nito. May problema ba? Work ba yan na gusto mong tanggihan? Alam ng manager ko na nasa hiatus pa ako. Kaya walang pumapasok na tawag sa akin. Ito yung scam na tinutukoy ko. Pwede namang yan i-block, di ba? Tawag kasi ng tawag eh. Gusto ko na nga sagutin tapos takpan ng kawali tapos pagpupukpukin para tumigil na. Yung katulad sa Facebook na nakikita ko. Natawa si Isaiah at lumapit sa kanya. No need for that, Elia. Please, ipangako mo sa akin na kapag may tumawag sa akin, hindi mo sasagutin. Kumunot lamang ang noo ni Elia. Hindi siya sumagot. Sa hindi alam na kadahilanan, may nakikita siyang kung anong pagkabalisa sa mga mata nito. Please, at lagi mong iisipin na ikaw ang unang babae sa lahat ng unang nangyari sa buhay ko. At pinapahalagahan kita, ang mga anak natin, nang labis pa sa inaakala mo. Sa halip na matuwa siya sa sinasabi nito, mas lalo lamang siyang naguguluhan at naalarma. Na kahit anong problema ang pumagitna sa ating dalawa, palagi mong iisipin na ang pinapakita ko sa inyo ay totoo, Elia. Promise me. I promise. Pero, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong dahilan kung ba't mo sinasabi sa akin to? Iiwanan mo na ba kami? No. Hinila siya ni Isaiah upang bigyan ng yakap. Humugot ito ng malalim na paghinga bago nagsalita. Doon naman dumating ang 3. Nagpaunahan ang mga ito na yumakap sa kanila. Tuluyan ang hindi nakapagpaliwanag si Isaiah ng gabing yon hanggang nakatulog na ito sa kanyang tabi ng gabing yon. At magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nabagabag sa sinabi nito sa loob ng ilang linggo. Maagang nagising si Elia kinabukasan. Nang marinig niya ang doorbell, sandali siyang nagtaka kung sino ang bibisita. Ang aga-aga pa pero sa pagkakaalam niya wala naman siyang inaasahang bisita ngayong araw. Nakangiting binuksan niya ang pinto. Subalit, naalis agad ang ngiti sa kanyang labi nang makita ang isang magandang babae. Nandito ba si Isaiah? Kailangan ko siyang kausapin eh. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Bungad nito, kaya nagtatakang napatingin siya dito mula ulo hanggang paa. Hindi gaya ng maamo nitong muka. Halata sa boses nito ang hindi kaaya-ayang ugali. Maaari ko bang itanong kung sino ka at kaano-ano mo si Isaiah? Hindi makapaniwalang napabuga ng hangin ng babae at tinuro ang sarili. Ako? Ako ang fiancé ni Isaiah. At nakatakda kaming ikasal sa susunod na buwan. Ano? Gulat na tanong ni Elia. Sa mga oras na yun tila ayaw niyang maniwala. Nagsasabi ako ng totoo. 3 buwan ko na siyang hinahanap. At bigla ko nalang malalaman na may kinakasama na siya at may anak na. Sa tingin ba ni Isaiah, mapapaniwala niya ako sa mga plano niyang pagtataboy sa akin? May responsibilidad siyang pakasalan ako. Noon pa mang nasa koleyo kami. Ako ang tagapagmana ng JLC Modeling. At pumayag si Isaiah na magpakasal sa akin 10 years ago. Dahil kung hindi sa akin at kay Daddy, hindi siya makakatungtong sa kasikatan na meron siya ngayon. Walang naitugon si Elia. Subalit nararamdaman niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata, sa gulat at galit. Sa tingin mo ba?
Hindi kaya ni Isaiah gumawa ng kabulastugan? Dahil sa pinapakita niyang imahe? Sa tingin mo ba, walang tinatagong sikreto si Isaiah? Mukha lang siyang hindi nagkakasala, pero nagsisinungaling siya sa lahat. Maski sa sarili niyang kambal. At ikaw naman, hinayaan mo ang sarili mong manira ng relasyon ng iba. Babae ka pa naman din. Halos mawala ng balanse si Elia sa kanyang nalaman at tinalikuran nito sa sobrang hiya. Patungo pala siya sa kwarto nang makita niya si Isaiah na nakatayo sa pinto ng kanilang silid-tulugan. Elia! Nag-aalalang pagtawag ni Isaiah subalit nilampasan niya ito at dumiretso siya sa kwarto ng mga anak at nagsarado ng pinto. Mommy, ba't dito po kayo? Wait, are you crying po? Tanong ni Simon. No anak, hindi umiiyak si Mommy, na puwing lang. Okay po, asan po si Daddy? Biglang tanong nito at lumapit sa kanya sa pinto. Nakagat ni Elia ang labi at nagpigil ng luha. Hindi malabo, nahahanap-hanapin ng mga anak si Isaiah kapag lumisa na ito. At mukhang ganun nga mangyayari, gayong sinusundo na ito ng fiancé nito. Hindi niya na napigilan na mapaluha sa isiping yon at tinakpan niya na lamang ang muka para hindi siya makita ni Simon. Kaya naman hindi niya agad napigilan si Simon nang biglang lumabas ng pinto upang puntahan ang ama. Simon! Pagpipigil niya rito, subalit nakatakbo ito patungo kay Isaiah. Nakita niya ang pagkunot noon ng babae sa gawin ni Simon, kaya agad na kinuha niya si Simon palayo kay Isaiah. Simon anak, halika muna, busy pa ang... No! I want Daddy! I want Daddy! Pagpupumilit ni Isaiah at kumapit dito. Simon anak, it's fine. Sabad ni Isaiah at niyakap ng mahigpit si Simon. Naging dahilan yon ng pagtingin ng masama ng babae sa kanila. Isaiah, ano bang ginagawa mo? Akala ko ba sasama ka sa akin pa uwi? Dismayadong tinignan niya si Isaiah at nag-iwas ng tingin dito nang umahon ng kung anong galit sa kanyang sistema. Tinalikuran niya ito at pumunta sa sariling kwarto upang ikalma ang sarili. Subalit kabaliktaran na nangyari. Napaupo na lamang siya at napaiyak sa galit. Hindi niya inakalang sa lahat ng taong kayang lokohin siya. Si Isaiah pa yon, na natuto niya ng mahalin. Oo, hindi niya lang maamin dito ng derechahan, pero hindi siya manhid para hindi malamang mahal niya na ito. Kaya ngayon pakaramdam niya winasak ang kanyang puso at pinira-piraso pa ito. Oras ang nakalipas nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Hindi niya kailangan alamin kung sino yon dahil agad niyang naamoy ang halimuyak ni Isaiah. Umalis ka na. 2 babae ang niloko mo. At hindi ko gagawin ang sarili kong mga agaw ng lalaki kaya maaari ka nang umalis at gampanan mo ang responsibilidad mo. Pero Elia, ikaw ang mahal. Please, Isaiah. Gawin mo ito madali para sa ating dalawa. Nagawa ko mag-isa nun. Kaya kakayanin kong palakihin sila nang wala ka. Sa totoo lang, hindi pala kita kailangan noong una pa lang. Kahit na naghihirap ako, di kita kailangan. Kaya maaari ka nang umalis at sumama sa babaeng dapat mong pakasalan. Hindi sumagot si Isaiah sa mga oras na yon. Tila ilang minuto pa lamang ang nakalipas nang makaramdam siya ng kung anong lungkot. Pagkalabas niya sa kwarto, nag-iiyakan na ang tatlo dahil tuluyan na nga umalis ang kanilang ama. 3 months later, nakangiti si Elias sa mga anak nang sabay-sabay itong umihip ng kandila sa tagi-isa nitong cake. Nilapitan niya ang tatlo at tinanong ko anong hiling nito para sa kaarawan. Anong wish niyo mga anak? Wish po namin bumalik na si Daddy. Sagot ni Samuel. Me too. Malungkot na wika ni Simon. Ako din po. Ani Sebastian. Miss ko na si Daddy, Mommy. Miss na po namin siya. Kailan siya babalik? Pinilit ni Elia na wag tanggalin ang ngiti sa mga labi, pero hindi niya naitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Kaya niyakap niya ang mga anak ng mahigpit. Maya-maya, tumabi si Anya sa kanya at biglang niyakap siya ng mahigpit. I'm sorry, pero kailangan ko gawin to, Elia. Alam kong iniiwasan mo siya. Pagkatapos na nangyari, pero hanggang kailan mo ba hahayaan ang sarili mo magalit kay Isaiah?
Agad niyang naintindihan ang tinutukoy nito nang biglang mahagip ng kanyang paningin si Isaiah. After all, ipinaglaban ka niya at mas pinili ka kaysa sa fiancé niya. 3 buwan na rin na nakalipas. Hindi na nakatugon si Elia kay Anya nang makalapit na si Isaiah. Tatalikuran niya sana ito nang bigla itong lumuhod sa kanyang harap. Elia, bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Totoo na naipagkasundo ako kay Amanda nung nasa koleyo pa lang kami. Hindi katulad ni Isaac na sikat na noon, kabaliktaran niya ako. At tanging nalapitan ko lang si Amanda sa kapalit na pakakasalan ko siya after 10 years. Tinulungan niya ako makapasok sa JLC, binigyan niya ako ng exposure hanggang sa sumikat ako. Hanggang sa naabot ko ang pangarap ko. Batid ni Elia na nagngingit-ngit pa rin siya sa galit pagkatapos ng pagtago nito sa katotohanan. Pero sa mga oras na yon, hindi niya napigilan ng kagustuhang umalis dahil nanatili siya upang pakinggan si Isaiah. Alam mo, wala namang problema sa akin na napakasalan si Amanda eh. Sa isip ko baka isang araw mahulog din ako sa kanya. Pero bago pa man mangyari yon, nag-cross na ang landas natin, Elia. At nakalimutan ko ang responsibilidad ko sa pamilyang Castillo. Dahil natuto kitang mahalin. Kayo na mga anak natin. Ikaw ang minahal ko, Elia. At ikaw lang ang mamahalin ko. Pinili ko kayo kaysa sa trabaho ko. Dahil hindi ko na kaya mabuhay nang wala kayo sa buhay ko. At kung hahayaan mo kung patunayan yon, bigla itong dumukot ng kung ano sa isang bulsa at ipinakita nito ang singsing. Pakasalan mo ko at ipapangako kung babawi ako sa kasalanan ko sa iyo habang buhay. Isaiah, nagbibiro ka ba? Gulat na wika ni Elia at tinitigan ng singsing. Hindi, Elia. Masyado na ako matanda para magbiro. Ang gusto ko lang mangyari ngayon, pakasalan ako ng babaeng mahal ko. Napatakip sa bibig si Elia at nagsimulang mapahikbi ng malakas. Ang daya mo? Ang daya-daya mo? Parehas kayo ni Isaac nun eh. Nag-propose pagkatapos manghingi ng paumanhin. Magkapatid talaga kayo. Natawa si Isaiah. Subalit hindi na walang pagsusumamo sa mukha nito. So anong sagot mo? Ano pa bang tamang sagot dito? Eh di mahal na din kita. So will you marry me? Hindi makapaniwalang tanong ni Isaiah. Bakit ayaw mo ba? Oo. Gusto ko. Mahal kita at pakakasalan kita. Mas lalong nagpatuloy ang pagbagsak ng kanyang luha. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam niya ng tears of joy yon. Humiyaw ang mga taong nandoon pati ang kanyang mga anak. Nang maisuot na ni Isaiah ang singsing sa kanyang daliri, tumakbo ang kanilang mga anak patungo sa kanila at binigyan sila ng mahigpit na yakap. Gaya ng pangako ni Isaiah, pinakasalan niya ang babae at ginawa niyang pinakamaswerte sa lahat. Buwan lamang ang lumipas nang makapasa si Isaiah sa isang sikat na publishing at naging mystery thriller author. Na binansagan pa itong Dan Brown ng Pilipinas. Habang siya naman, nagsimula ng isang family vlog kasama ang kanyang asawa triplets na sinusubaybayan ng mga tao palagi. Ilang taon din na nakalipas nang biyayaan sila ng panibagong kambal na pinangalanang Lana at Luna. I love you, mahal. Kundi dahil sa'yo, wala sana nagpapasaya sa akin ng ganito. Ngumiti si Isaiah at hinalikan ng kanyang pisngi. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo, mahal. Kasi kundi dahil sa'yo, hindi ko alam na may ibang bagay pa pala na makakapagpasaya sa akin maliban sa trabaho. Tinuro mo sa akin kung paano magmahal at kung ano ang saysay niyo sa buhay ko. I love you, Maria Elia Hernandez Ramirez. Habang buhay, ikaw ang magiging dahilan ng kasiyahan ko. Mahigpit na niyakap ni Elia ang asawa at alam niyang sa mga oras na yon, nasa tamang lalaki na siya at nasa tamang pamilya. Hiling niya lang sa poong may kapal na sana habang buhay silang magkasama at habang buhay silang maging masaya. The End.